Alright, nako mga kapuso, hindi na umabot ng buhay ang isang lalaki matapos mahulog sa isang sirang elevator ng isang gusali. Ayon sa investigasyon, bumukas ang pinto ng naturang elevator kahit pa wala ang elevator car o cabin nito. Sa panon ganitong emergency, mabuti nang may nalalaman tayo para maiwasan o di kaya mabawasan ng posibleng masamang epekto nito sa atin. Para dyan, makasama natin ang Safety and Security Manager na si Doc Jerry Carual. Good morning, Doc Jerry. Hi, good morning. Welcome po. Sir, so nagbukas po yung elevator na pinag-usapan natin, wala po yung sakayan nito. Nangyayari po ba talaga ito sa mga elevator at paano tayo magiging safe pag ganyang sitwasyon? Very rare, no? Kasi itong mga nakalagay na to, we call it soft barrier. Barricade. Kung talagang defective siya, dapat permanent barricade na to. Wala talagang makaka-access. And to think na yung na-accident is maintenance. Oh! So dapat medyo... Pero kung normal operations ng elevator, hindi naman siya dapat nangyayaring ganon. Wala, so far wala akong alam na pagbukas ay wala yung car. Yung car. Okay, okay. So parang strange ko ano man yung naging, kaya nila iniimbestigahan. Very rare. Alright, ngayon naman bukas. Pero of course, marami pa rin mga issues na pwede mangyari sa elevator. So sakaling epektibo pa lang, ay, guys! Kanina ko ba kayo hinahanap? Kanina ka ba kayo dyan? Kukwentuhan na nga po kami kung ano-ano nakakagapos. Wala pa namang CR dyan at signal. Minsan walang signal. Bago ka na daw muna. Ayan. Pero eto, sir, anong pwedeng gawin kapag para maiwasan yung disgrasya sa mga elevators? Okay. Kung umaandar na talaga siya, no? At saka yung sudden na drop. Yes. Kasi, tatalon ba? Hindi. Kasi yun yung naisip hindi ko siya, parang wala na ma-exit eh. So, mangyari doon, although may mga features ang ating elevator na automatic brake, ano? Pero ang pinaka-the best is mawawak sa grill. Then, parang nagpo-float siya, no? Para yung gravity, hindi siya sudden impact, hindi siya mabalian o ma-dislocate ang bone. So Sir Jerry, kailangan moving kami habang bumabagsak? No, hindi. Nakaantabay lang kayo kung malakas yung ano siya. Sasabayan namin. Sasabayan nila. Papakiramdaman namin, sir. Correct. Para kang spring, no? So medyo bent knee ng konti, bent knees, para medyo okay, hindi ka masyadong nakatukod. O hindi masyadong malakas yung impact. Makes sense. Kasi yung ergonomic naman natin, nag-drive naman yan sa movement ng anumang bagay. Sir Jerry, paano kung matagal yung rescue? May posibilidad din bumagsak yung elevator. Ayan yung tamang posisyon usually, di ba? Alright, less injury na pwede nating matamo. Okay, public elevators, gaya ng sa mall, sir, lalo na sa mga train, madalas overloaded. Safe pa ba maipagsiksikan? Dapat nakokontrol ng operator. Kaya usually may operator pag maramihan to eh. So dapat saka yung natin, kung wala namang operator, laging nating chine-check yung alarm, yung emergency button. Yung iba nga may microphone pa eh. Yung tao o yung sasakay. Pwede namin pindot-pindutin yan? No. I mean, bago may gamitin, magalit bago gamitin, yun dapat every morning bago gamitin, chine-check yung mga Ng maintenance, yes. hindi nung sasakay. No, not nasasakay. Dapat responsible yung may-ari ng building. Correct. Ayun, na-maintain nila lagi. Alright. Yung nangyari dun sa namatay, dapat yun is permanent barricade. Sarado na talaga siya. Kung talagang defective na siya, huwag na natin lagyan ng mga barrier na soft barrier. Yung mga caution yung makakalusot-lusot pa. Hindi effective. Ano ba yung ibang mga tips niyo po, Sir Jerry, para sa amin, para tandaan ng mga kapuso natin kapag sasakay ng elevator? Okay, yung number, lagi naman nakalagay dyan, 8 persons. So, katulad dito, 16 person. So, 16. So, 16 person at 1,600 kilograms. So, it depends on doon sa mga elevator natin. Yung iba kasi na-o-offend pag nag-alarm, parang, hindi, that's for the safety masama ang loob di ba? Parang okay ka lang kaysa naman tayong lahat madisgrasya. Saka yung iba yung nasa iyo, alam natin ikaw huli, lumabas ka uli. Pero kung gentleman ka man, kahit nasa likod ka, pwede ka naman mag-excuse, ako na lang po. Parang bihira tayo. Kasi yung number talaga ang medyo... Lahat ba ng elevator may alarm? Yung may tunog? Yes, meron talagang, dalawa yan sound and light.
Dapat may visual. Kasi merong mga dep eh. So, Hindi saka- pa rin ako nakita nung meron live. pang hinihipo na pang dep dito, di ba? Ayan, Meron din, ito pang blind. Ayan, Ito yan. pang blind. Okay. Pero generally, lahat sila, magtutunog naman siya kapag overloaded. Correct. Ayun. Alright. Yung iba Lalabas na may kami. mic. May mic yung iba eh. Pwede kang magtumawag. Oo, ayun naman pala. Thank you so Sasama much, na Sir kami. Jerry. Ay, Yay, we're safe na. Finally, nakalabas na kayo. Wala Sorry, na yun. kanina pa pala kayo nandyan. O, yung iba may claustro, no joke yan. Ang hirap pa stuck sa elevator. Sir Claustrophobic. Jerry, maraming salamat po. Thank you rin po. Yay.